binisita ni Browner itong mga AFP na mga nasugatan doon sa kawalang hiyaan ng ginawa ng China. Diba? Alam naman natin yung ginawa ng China, talagang hindi talaga katanggap-tanggap yung pagbomba ng water cannon at mga nasugatan yung AFP. Kawawa sila ito mga AFP. Kino-consider natin ito mga AFP na ito na heroes ng ating bayan. Kawawa sila. Diba? Kaya galit tayo dito sa ginawa ng China ngayon. Okay? So, heto, binisita ni Browner at alamin natin kung ano ang nangyari dito. So, pagaling kayo ha? Okay. Hindi pinakita yung mukha, biniblur nila yung mukha na sa loob yan ng hospital, nandyan si Browner. Mawalan ng pag-asa. Huwag manghina ang loob ninyo dahil nandito naman kami lahat na sumusuporta sa inyo. Sabi ni Browner, huwag manghina ang loob. Tuloy lang kayo sa serbisyo ninyo. Nandito lang kami para susuporta sa inyo. Sir, Sir Browner, maganda yung sinasabi mo, sir. Maganda yung sinasabi mo. Pero, kung meron kang power na makapag-advise sa sino man na mga kataas-taasan ninyo, no? Sinusugal nila yung buhay nila dyan sa Ayungin Shoal. Diba? Alam natin na peligro ang kanilang, delikado ang kanilang buhay. Okay? Anytime, pwede silang masyutay dyan kasi aggressive na talaga itong China na ito. Baka pwede kang mag-suggest, Sir Browner, na baka pwedeng i-advise nyo kay Gibo Chidoro kung meron kayong pagpupulong na gumawa kayo ng ibang strategy. Kasi kawawa Hindi kasi kayo ang nandyan sa reality on what's happening on the sea. Diba? Sila yung nagha-hands-on. Sila yung nakikita nila kung gaano kapeligro ang nandun. Pero itong mga AFP na ito, sumusunod lang ito sa mga utos ng kanilang mga leader. Diba? So, kawawa sila. Malaking tanong, handa na ba tayo makipagbakbakan sa China? Mag-real talk tayo? Hindi. So, baka mayroon tayong ibang strategy, sir. Saludo po kami sa inyo. Salamat sa servisyo ninyo. Ako rin, magpapasalamat ako sa serbisyo ninyo, mga taga-AFP. Maraming salamat po. Especially sa mga AFP na nandun talaga. Okay? Nagpapagaling pa rin sa ospital ang 3 tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagtamo ng seryosong mga sugat sa nangyaring pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong Sabado sa unay sa May 4 ang supply boat na ginamit ng AFP sa Ayungin Shoal. Kahapon, dinalaw sila ni AFP Chief of Staff Romeo. Grabe, no? Ang lakas ng pressure ng water cannon ng China. Nung tanong ko, wala tayong ganyan sa Pilipinas, no? Wala akong nakita na meron rin tayong water cannon. Sa totoo lang, wala tayong barko na nakikita ko na nagwo-water cannon rin na malakas yung pressure. Ay, yung sa China, grabe ang lakas ng pressure ng tubig, di ba? Paano yun? Wala ko. Mas malakas pa yun sa bumbero, yung water cannon ng China. Kaya nga nasira yung mga barko natin. 'Di ba? Kung 'yun ang itira sa mga sunog natin sa Pilipinas, siguro talaga, no, mas effective 'yun.
Browner Jr. sa Camp Ricarte Hospital sa Puerto Princesa City, Palawan. We deemed it best to come here to visit our troops, give the corresponding awards to our troops who bravely go out every now and then to conduct the RORE mission, and also to look into the condition of our personnel who are injured. No? At nakita naman po natin kanina, dumalaw tayo sa hospital, nakita natin yung condition po ng mga sundalo natin na nasugatan during... Sabi ni Tese Robejes, nasaan na yung 1 million pabahay taon-taon? Yan nga 1 million yung sinabi ni PBBM, di ba? Every year. Wala na akong nakitang balita na merong 1 million na pabahay na nagawa kay PBBM. Kayong mga tamba vloggers na yan, sagutin nyo yung tanong na yan. The RORE operation, and bagamat nasugatan sila, hindi sila nawalan ng pag-asa. Dito ibinahagi ng mga sundalo ang takot na Sana naman sir, maawa kayo dyan sa mga tauhan ninyo. Sabi nyo, hindi sila nawalan ng pag-asa. Pero ang tanong dyan, kawawa ang mga pamilya nito. Meron itong mga anak, meron itong mga asawa. Kawawa. Ang dali nating magsalita na hindi sila nawalan ng pag-asa, ganun, ganyan. Pero yung mental health ng mga kanilang anak, yung mental health ng kanilang asawa, di ba? Masakit yun. Nahayaan na lang natin dahil sa ipinakita nyo lang na tayo ay matapang dyan sa karagatan na yan. Di ba? Pero sila yung biktima rito eh. Di ba? Baka meron kayong bagong strategy, sir? Nilang naranasan para sa kanilang buhay noong Sabado nang sa unang pagkakataon ay naranasan nila ang ganoong kalakas na pressure ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Anila, sanay na sila sa mga pangaharas ng China sa kanila sa tuwing nagsasagawa ng RORE mission. Ang nakakatawa dito, alam nyo ba kung bakit? Dahil sa nangyaring ito, may mga tambaluslos vloggers na nagpalabas ng fake news. Ito yung argumento nila. Si Duterte raw ang dahilan rito. Pinagbibintangan na naman si former president dito sa pangyayaring ito. Sabi nila, may raw, secret deal raw itong si former President Duterte sa China. Dahil sinabi raw ng China, hindi ko lang alam yung balita na yun ayokong papatulan eh. Secret deal raw si Duterte. Do you think si former President Duterte gagawin niya yan sa Pilipinas, yung secret deal na yan? Dati na yung sinabi ni PBBM. Mismo na ang Pangulo natin. Hoy mga vloggers kayo ni Tambaluslos. Sinabi yan ni PBBM na walang secret deal siyang nakikita. Bakit pinagbibintangan nyo ngayon si Duterte dyan sa pangyayari ngayon dyan? Namumulitika lang kayo. Gusto lang nyo talagang siraan si former President Duterte. Tingnan nyo, i-compare nyo. Noong panahon ni former President Duterte, nakakakita ba kayo ng AFP na sugatan dyan? Nakakita ba kayo ng AFP na sugatan dyan sa pagbubomba ng water cannon ng China? Wala kayong nakita. Ngayon lang yan nangyari. Sa panahon ni PBBM, sa pamumuno ni PBBM. Dito nila kay Gibo Teodoro. Ngayon, sinong mas magaling gumawa ng strategy tungkol dyan? Sige nga. Anong napala nyo sa inyong strategy tungkol dyan? Binabatikos nyo pa si former President Duterte. Binibenta ni Duterte. Walang katuturan yan. Okay? Pag-awayan natin yung territory na yan. Ano? Ngayon, kung pag-awayan natin yan, kaya ba nating labanan yung China na yan? Utak ang gamitin. Yung reality ang ating
iharap. Kasi the reality is, hindi natin kaya. Huwag na tayong magtapang-tapangan. Yung mga ibang mga supporters ng mga tamba vloggers dyan, sobrang tapang. Grabe. Kung makapag-comment sa Facebook, sa YouTube, tapang. Tigin na yan. Sugurin na natin yan, China. Sige. Matapang kayo eh. Pero hindi nyo ba alam, yung tapang-tapangan nyo, may mga taong sila yung nagsasuffer sa tapang-tapangan ninyo? Di ba? Sila yung nagsasuffer. May pamilya ito, may mga anak ito. Kawawa. What if kayo yung nasa kalagayan nila? Mahirap yan. Madaling magsalita, pero mahirap gawin. Pero ito na ang pinakamalalang ginawa sa kanila ng Chinese Coast Guard na kanilang naranasan. Ang nangyari po sa inyo, parang brand for Junior si Mike. kanya-kanyang tago. May nag-iwalay na kami kasi may nagarito, kaya talaga. Okay, Pero hindi. naisip niyo po na parang Ay! kukunin ng Nandito pala si Pangga Mercy. Bakit natanggal yung jacket mo, Pangga Mercy? Yung ating moderator, yung isang moderator natin. Naramdaman namin. Yes, Sir, hindi talaga biro. okay. Hindi na bago sa inyo to, pero would you say na yun na yung the worst talaga na na-experience nyo? Nagtamo ng mga sugat sa ulo, mukha at kamay ang mga sundalo na kinailangan pang tahiin. Ayon sa mga sundalo, nakahanda pa rin silang bumalik sa West Philippine Sea upang bantayan ang teritoryo ng bansa kapag sila ay gumaling na. Ginawa ng 3 sundalo at 4 na iba pa na nasugatan rin sa RORE mission ng Wounded Maraming salamat, Shara. I'm a new subscribers. Thank you po. Personnel Medal at Military Merit Medal at interim naman ang iba pang sundalo na kabilang sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Tutulungan din sila ng AF. So hindi na natin tatapusin yan. Ang pulot dulo ng usaping ito is yung China talaga ay very aggressive sila. Kasi ito yung basic na istorya niyan. Yung China, kiniklaim nila yung territory na yan, nasa kanila yan. Tayo namang Pilipinas, kiniklaim rin natin na atin yan. Diba? So, syempre, with that BRP, Sierra Madre na yung barko na yan, yung kalawang na barko na yan, naghahatid ng mga pagkain, kung ano-ano, di ba? Sa ating mga sundalo dyan, yun yung time na magkasalubong yung barko ng China at yung Pilipinas. At tayo ay ibubuli, ipinakita ng China na they are sensitive na tayo ay makapunta dyan. Ayaw nila na tayo pupunta dyan. Kasi para sa kanila yan. Okay? Sa panahon ni former President Duterte, hindi yan ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Alam nyo ba kung bakit? Kasi pinag-usapan ni former President Duterte sa mga leaders ng China na hayaan nyo lang yung aming mga tauhan, kasundaluhan dyan. Okay? Tinatrato ni former President Duterte ang China with respect. Simple lang naman yan. Kung tatanungin mo, Mr. President, Gibo Teodoro, bakit kayo winoter cannon? Dinisrespect tayo as a Filipino, no? Yung mga Coast Guard natin, yung mga AFP natin, dinisrespect ng China. Bakit? Ang malaking tanong, bakit dinisrespect tayo ng China? Sa madaling salita, dinisrespect tayo ng China because dinisrespect rin natin sila. Di ba?
Kung sa Biblia pa yan, di ba? Kung yung tao, kung ano ang ginagawa mo sa isang tao, igagawin rin yan pabalik sa iyo. Bakit tayo dinisrespect? Kasi dinisrespect rin natin sila. Galit ang China sa ginawa natin. Ano ba yung mga ginagawa ng ating Pangulo? Diba? Nagagalit sila doon sa nakipag-ugnayan tayo. Hi, M16. New din ako, Sir Don. Ay, maraming salamat, M16. Galit sila. Dahil dyan sa EDCA sites, tama ka, M16. Nagagalit yung China dyan. Dati, sa panahon ng kampanya, hindi ito binanggit ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kapareho sila ng strategy ni, correct me if I'm wrong, kapareho sila ng strategy ni Duterte nung panahon ng kampanya, itong si PBBM. Pero di natin alam bakit nung na-presidente na siya, nagsulputan na yung mga EDCA sites na yan. Marami naman sa ating Pilipino, pabor dyan sa EDCA sites na yan. O sige, pabor kayo dyan sa EDCA sites na yan. Ako, neutral ako dyan ha. Pero the reason behind, bakit nagagalit na ang China sa atin ngayon, bakit aggressive na sila ngayon sa territory na yan, because of that. Okay? Maganda na yung relasyon sana natin, yung tumutulong yung China sa atin, binigyan tayo ng mga vaccine, diba? Sa panahon ng pandemic, naging maganda ang relasyon natin sa kanila. Alam ng China na kiniklaim natin yung some parts of the sea. Diba? Kiniklaim rin natin yan. Pero dahil dyan sa respeto, mutual respect ng bawat country, si Duterte pupunta dyan sa China, maganda ang ano. So, walang pressure sa diyan sa lugar na yan na pinag-awayan natin ngayon. Walang pressure. 'Di ba? Kasi sa ngayon, magre-real talk tayo, yang pinag-awayan ng China at Pilipinas, masosolve lang yan kung makipagbakbakan na ang dalawang country. Ha? Kung itong China at itong Pilipinas, magbakbakan itong dalawa, kung sinong mas malakas sa kanila sa military powers, yun ang mananalo. Sa totoo lang, yun ang mananalo talaga. Masusolve yung problema na yan. Dadaan pa yan sa giyera bago masusolve yung problema na yan. Now, ang tanong, kaya ba natin? Hayaan na lang ba natin na masaktan tayo dyan? Payag ba kayo na masyusyutay ang mga AFP natin? Yan ang malaking tanong. Hindi ko sinabi na tama yan, hindi ko sinabi na mali yan. Pero real talk tayo, yun ang mangyayari. Masosolve yan. It's a battle between sino ang matapang. Ngayon, nagtapang-tapangan tayo, di ba? So, face the consequence. Naging kawawa itong mga AFP natin. Matapang tayo Gusto natin matapang. Mahirap kasi yung nagtapang-tapangan na tayo na hindi naman natin kaya. Kung dadaanin natin ito sa humbleness, pwede naman tayong mag-usap ng matiwasay, yung kalma, relax lang tayo, paano ba natin ito masusolve, hindi ka sang-ayon, hindi rin ako sang-ayon, pero baka pwede natin itong pag-usapan. Ganun ba? Meron tayong ganyan na usapan, yun ang ginawa ni former President Duterte. Slowly but surely. Kasi, hindi ito pwedeng isolve na maraming pera. Pobre na nga tayo. Naghihirap na nga yung Pilipinas at papasok pa tayo dito sa gulo ng China. Mas lalo tayong maghihirap. Madali yung sabihin, yung China, madali yung sabihin na, sige, matapang tayo. Wala na nang kain yung iba nating kababayan sa 3 beses sa isang araw.
Tapos makipagbakbakan tayo diyan, malaki ang gastos niyan. Oh. Bago kasi kaya pala bago pala yung cellphone mo, Miss Pangga Mercy, ayan, yung moderator natin. Oh. Benzi Dizon, tama, ayan, si Benzi Dizon, tama raw tayo sa ating explanation. So, hindi ko sinabi na yung strategy ni former President Duterte, tama yun, okay? Na friendly approach yung style ni Duterte dati, di ba? Ngayon, sa style ng kanilang approach ngayon, medyo tapang-tapangan yung nakikita natin. Hindi ko rin sinabing tama yung dalawa. Ang sa akin dito, ang suggestion ko dito sa pangyayaring ito, baka Sir Bronner, Sir Gibo Chodoro, baka meron kayong ibang strategy tungkol dito na hindi mapahamak ang ating mga AFP kasi sila yung kawawa. Yun lang naman, sir, ang aming suggestion sa taong bayan. Baka meron kayong strategy. Kasi yung strategy nyo ngayon, sir, ginawa na yan dati at hindi talaga nakasolve. Paulit-ulit na lang yan. Arbitral ruling, wala. Hindi yan kinakagat ng China. Tapos na tayo dyan. Lahat ng mga options natin, binigay na natin. Tinitry na natin lahat ng options. Tapos na tayo dyan. Baka meron na naman tayo. Gumawa tayo ng other options. Okay? Saang banda ba tayo na medyo mas nakalamang? Mas nakakita ng pabor? Diba? Real talk tayo dito ha. Hindi sa ganung bias ako. Pero sa panahon ni former President Duterte, mas may nakukuha pa tayong resources sa China. Di ba?